po sa mga nagbabalak mamili ng seafood ngayon, kumustahin na po natin ang bentahan nito sa Farmers Market sa Quezon City. Maagang bumiyahe ang ating Nyora na si Mami Chiki para po silipin ang mga tinitindang mga lamang dagat doon. Nyora, Mami Chiki, kamusta po ang presyohan dyan? Good morning sa iyo, Angela. Ayon, merong mahal, merong mura, merong hindi nag-iba. Pero bago yan, babatiin ko muna kayo dyan sa studio. At babatiin ko rin ang aking kasamang si Nora na umuwi sa kanilang pamilya at nabaha. Kaya hindi ko siya kasama ngayon. Ganun din sa mga lahat ng nababaha, mag-ingat po kayo. Pero medyo dumadami, kumakapal na rin ang tao dito sa Farmers Market dito sa Cubao, Quezon City dahil medyo tuyo ngayon sa labas. At merong mga ready ng mamili dahil marami din ang hindi nakalabas kahapon. At maganda naman ang balita natin tungkol sa mga shellfish na alam naman natin, natutunan natin kay Lourdes, ang may-ari ng pwesto na to, na stable naman ang presyo ng mga shellfish. Hindi po masyado nag-iiba mula pa nung tag-init. Ang tahong po nasa 150 hanggang 180 pesos, ang talaba 120 to 150, ang halaan po nasa 150 to 200 pesos, depende po lahat yan sa laki. Doon naman po sa scallops, alam natin medyo mas premium yon. Ang scallops na meat lang 450 per kilo. Pagkakasama ang shell, moon shell, nasa 650 pesos. Doon naman sa susong pilipit na meron din dito, 180 pesos ang puhol, 100 pesos. Napakasarap po niyan kung gatain ninyo. Ayan po. At ang pusit, meron po tayo dito, 450 to 500. Ang hipon medyo tumaas kumpara sa mga nakaraang araw. Nung start ng linggo ay mas baba pa ng 50 to 100 pesos. Pero ngayon ang hipon nasa 450 to 500. Ang sumpo medyo mataas po, 950 to 1,150. Depende din po sa laki. Meron din pa rin alimasag, stable po, nasa 450 to 700. Depende sa laki. Lalaking alimango, 750 to 1,100. Mas mahal ng slight ang babaeng alimango at 1,150 to 1,250. At ang hito, buhay na buhay, fresh na fresh. Meron po dito, tumatalon-talon pa, 150 to 180 per kilo. Angela, Andre, at Dimples, mamaya kakusapin natin si Ate Lourdes. Marami siya mga tips sa akin kung paano ba mamili nito mga pamilya niya at kung anong pwede natin gawin para kahit hindi kayo nakakabalik araw-araw para sa fresh na seafood, pwede naman ninyong gawa ng paraan sa bahay para i-freeze na lang. Pero paano gawin niya ng tama, aalamin natin mamaya sa ating pagbabalik dito sa Farmers Market sa Cubao. Balik sa inyo sa studio. Nyora, Mami Chiki, may isang tanong lamang po ako. Base po dun sa pamamalengke nyo kahapon at saka today, ano po ba yung mga pinaka-binibili ngayon ng ating mga customer? So meron nga, sabi ko, Angela, no, merong mga yung hindi masyado gumagalaw ang presyo, umulan man at umaraw. At siyempre yung mga gusto nating kainin kapag malamig ang panahon. So tingin ko mauubos ang halaan ngayon at yung tahong dahil napakasarap niya na sinabawan. Nung mga nakarang araw, yun yung mga linalagay sa sinigang sa nilaga. Kahapon, namakyaw si Nora ng bangus. So tingin natin yung masarap isabaw, yun ang nauubos sa mga araw na to. Nakakagutom naman yan. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo dyan, our palengke, Nyora, Mami Chiki. Ngayon naman, kumustahin natin ang presyohan ng ilang produkto sa Farmers Market. Nagbabalik po si Nyora Chiki. Mami Chiki, nagbago na ba ang presyo ng mga bilihin dyan? Hello, Angela! Sabi ko nga kanina, Angela, merong mga stable, hindi nagbabago, meron tumaas ng bahagya, at meron na hindi naman masyado napapansin ang pagkakaiba ng presyo, di ba? Oo. At alam mo, Angela, Andre, at saka Dimples, kasama ko dito dahil tayo nasa Good Morning Kapatid. Ito mga magkakapatid na to, sila at ang kanila Ate Lofri ang nag-aalaga ng pwesto na ito, di ba? Kung nga si Rosel ayaw magpakita, sabi ko, paano ka madidiscover niyan? Pero si Lourdes, ang dami-dami ko na natututunan sa kanya tungkol sa kung paano ba maganda mag-alaga ng ating mga fresh seafood para kahit na next week na natin kainin, fresh pa rin, di ba? So, ang alimasag, sabi nga natin, nasa 450 to 470 dito. Ang alimango nasa 750 to 1,100. Yes, ma'am. Depende sa klase. Depende sa... Ang babae, magkano? Ang babae, ma'am, nagre-range ng 1,000 to 1,100.
Depende din sa laki. Laki. Pero syempre, mas premium yung Yes, depende din sa babae. Alam nyo ba ang pagkakaiba ng alimango at ng alimasag? Eto, di ba, Rosa? Ito yung alimasag. Oo. So, ito yung parang bluish Yan yung lalaki siya. Lalaki. Ayan yung lalaki. Alam nyo na yung matulis sa Yes, ilalim, di ba? Tsaka parang kulay blue. Tsaka medyo mas malambot, Yes di po. ba? Manipis lang yung shell. Manipis lang yung shell niya. Sa lasa naman, ang alimasag kumpara sa alimango. Same lang din naman, ma'am. Same Depende din lang. din sa pagluluto. Opo. So, Ito ito, naman po yung sa babae. ito yung sa babae, makita niyo yung mas malaki. At syempre, mas mahal dahil nandyan yung alige. Yes po. Okay, ito yung pinaka-large mo, yung pinaka-malaki. 2 pieces, ma'am. 2 pieces. Ikaw ba pagka humahawak ka ng alimango, nasisipit ka pa ba? Pag Yes, ano? ma'am. Kahit nakatali ng ganyan, ayoko talaga. Kahit nakatali, makakasipit pa. Isa kasi ma'am, maluwag pa rin yung ano niya. Ayun. Tulad Masakit niyan. ba? Yes, ma'am. Minsan nababalibag mo na lang siya. Ay, talaga? Kaya kailangan mag-iingat kayo kasi kahit pala nakatali ng ganyan, pwede Opo. kaya abutan. Yes. Teka, babalik ko to kay Rosel. Alam mo yung tip mo sa akin? Kasi kung minsan, di ba, nagko-complain tayo dun sa amoy ng alimango. Yes po. Meron pa tayong magagawa para hindi masyadong maamoy. Meron, ma'am. Kailangan kapag iluluto niyo siya, kailangan niyo muna siyang i-brush, linisin. Tapos, yung dito sa bandang tiyan niya, ni- Bago mo pa, pakuluan. yes po, Okay, so kailangan ibababad sa linisin tubig. muna. Uy, Yung oh. mga ganyan, ma'am, yung mga itim niya po. Dito? So, kailangan mo siyang pisilin na ganyan Ay, ayun, para lumalabas. lumabas. Okay. Hindi siya papasok pag niluto niyo. Diyan ang gagaling yung amoy. Yes. So kung tanggalin mo yan, mas Yes po, okay. kailangan po talaga. So meron palang preparasyon bago mo pa Yes, i-steam. Ito ngayon ang tanong ko, kasi marami yan, tayo. Di ba, mamamalengke tayo minsanan, Yes. pero sa buong linggo na yon, ano ba yung magandang gawin para kahit na 5 araw nakalipas, fresh pa rin ang lasa ng ating mga seafood? Oh, steam na siya, ma'am. Oo, agad-agad. Linisan mo, opo. Tapos steam mo, tapos i-freezer mo lang, ma'am. Ayun. Para if ever na hindi mo pa kainin, at least yung mga laman niya, hindi dumidikit dun sa shell. Siyempre, pero ang pinakamaganda is pagka bili mo pa lang ng seafood mo, Lutuin ito na yung agad. unahin at Opo. lutuin ninyo agad. Lalo na yung tahong na mauubos na dahil masarap yan sa halaan, may sabaw. Yan ang kakainin namin mayang gabi. I'm sure kayo rin, Dimples, Angela, at Andre. Salamat, Rudes. Okay, thank you din po, ma'am. Tama po. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Nyora Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.